ka-OFE, magandang umaga, hapon o gabi at kung saan mang kayo naroroon sa mundo. Para sa mga bago pa lang sa aming community, kami po ang Overseas Filipino Entrepreneurs, isang platform na nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa bawat OFW pagdating sa mindset, pag-i-invest at pagnenegosyo. Ang mission po namin ay tulungan ang bawat OFW na maging isang OFE, from working abroad to building a brighter future through entrepreneurship. And of course, ayan, don't forget po to subscribe to our social media pages. Ayan, Facebook and YouTube for more episodes and updates. So welcome to episode 6 of season 8. So tara na, simulan natin ang ating kwentuhan. So before that, ayan, from being OFW, ayan, mga recap ito ng ating mga guests. Previously, from Dubai, si Russell Mago and Jerbet Elaine Laksamana. Third, their experience in Ganda ng In. Ayan, an episode last week naman with Ray Alvin Valeriano, isang CPA at dating OFW sa Dubai na nagdesisyong bumalik sa Pilipinas para magtayo ng sariling negosyo at tumulong sa kapwa Pilipino na maging entrepreneurs. Mula sa maliit na mobile coffee at milk tea cart noong pandemic, lumago ito bilang KRT Dynasty Milk Tea Corporation. Isang franchise brand ito na nagbibigay ng affordable business opportunities lalo na sa mga OFWs at aspiring business owners. So, ayan, mga ka-OFE, ako nga po pala si Elay, ang inyong host for tonight and sobrang excited po ako sa ating guest. Ayan, marami po tayong matututunan and inspiration. Talaga namang nakita ko yung mga creation ng ating guest tonight. Sobrang gaganda. So, ayan, wag na po natin patagalan pa. So, ayan, ipakilala natin si guest. So, naging guest speaker natin siya noong season 4 pa lang of OF Experience. And muli siyang nagbabalik para alamin ang kanyang journey from being an OFW na ngayon ay may sarili ng business through his art. So without further ado, let us all welcome, ayan, Sir Einstein, David of Einstein Art. Hi, Sir Einstein. Good Good evening, evening. Philippines. Good Ayan. evening, mga ka-OFP all over the world. So, Right. ako pala si Einstein, David ng Einstein's Art. Hand-painted bags. Ayan. Alright. So, ayan, maraming salamat po, Sir David, for accepting our invitation for second guessing. Ayan, same magic. So, alamin. So, ayan, ito na po ang ating second invitation sa inyo. And maraming salamat po on behalf of OFE for accepting our invitation. So, ayan, ako rin po sobrang grateful and excited na po to learn from you, from your experiences, simula nung last guesting nyo hanggang sa present time. So, Sir Einstein, kamusta po ulit? And welcome back po sa inyo. So, kamusta? How does it feel na second time nyo po na maging guest dito sa OFE? Excited ulit. 4 years ago na my first interview ako dito sa OFP. Nag-start din ako noon sa aking journey as a entrepreneur. Tapos, yun nga, in-invite nila ako. Tsaka yung mga bags ko noon, medyo basic pa lang siya. Hindi pa siya masyadong maganda na rin siya, pero hindi kagaya ngayon. Mas magaganda sila ngayon. So, grateful ako at na-invite ulit ako. Kasi lagi ako nanonood ng sa OFP sa Facebook tsaka sa YouTube. Alright. So, thank you so much po for watching our lives po and mga OF Experience episode, Side Hustle. Ayan. So, sobrang dami po ng mga episode na from Overseas Filipino Entrepreneur na page. So, ayan, para sa mga nanonood, you can also watch this like Einstein. So, ayan, for those who missed our first guesting, ayan, Sir Einstein,
Can you briefly share naman po your journey at OFW? So, flash ko po dito sa screen. Sabi na direct, ito daw po ang inyong OFW days in Singapore. So, can you Yes, share with us po yung inyong journey sa Singapore as OFW? nag-start ako mag-work sa Singapore 2019. Eh, ah, 2019, 2010. Nag-apply kasi ako 2019 tapos nag-start ako 2010. So doon nag-umpisa lahat yung F&B ako. Tapos yun nga, napunta ako sa Singapore, doon ako naging OFW. Doon ko na-experience yung mapagod, malungkot, at mangarap din. So, dahil artist ako, habang nagtatrabaho ako, siyempre yung OFW, Ellie, is hindi naman lahat ng years mo mag-stay kang OFW. Siyempre, meron din tayong mga plano dyan na hindi lahat ng panahon ay iwalay tayo sa ating pamilya o nasa ibang bansa tayo. Dapat, siyempre, mag-start tayong mag-isip ng mga ah, negosyo para pag nag-for good ka, meron kang livelihood. So, yun ang inisip ko noon habang nagtatrabaho Alright, sa... so, ayan, from being an OFW since 2010 po, nasa FNP. So, ilang years po kayo nag-work po dito? Almost Sa ano rin, 10 years. Almost 10 years. Alright, so 10 years. Napakatagal po ng 10 years. And ayan, talagang ano yung term, homesick po talaga, di ba, pagka OFW ka, malayo sa family. And given that situation, ayan nga, sabi niyo po kanina, mapagod at malungkot. So, ayan, syempre, hindi yan maiiwasan ma-experience ng mga OFW. And, ayan, given na meron po kayong gift sa pag-paint, so I feel like yun po yung naging hobby nyo para mawala yung um, pag, Yes. pagkakamiss nyo po sa inyong family. So, ayan. Ayan, um, ako po, personal question ko. Ano po yung, meron po ba kayong naging mentor sa pag-paint? Actually, nung bata ako, nag-start yan nung bata ako, siguro mga around 7 to 6 years old. Medyo hyper kasi ako nun eh. So dahil hyper ako, yung parents ko, parang nire-channel nila yung energy ko. Sabi nila, paturuan natin sa art, sabi niya. Ngayon pala, meron pala akong gifted pala ako sa art. Kasi mabilis ako natuto, tapos nag-excel ako. So doon nag-start yun. Hanggang sa na-discover nila, magaling ako mag-drawing. So nakikipag-compete pa ako noon nung bata ako. Minsan natatalo ko yung mas matanda sa akin. Hanggang sa Wow. mag-high school na ako, mag-college ako. Pero hindi ko ano na yun, hindi ko sineryoso. Hindi ko ginawang pagkakakitaan. Kung may padodrawing sa akin, ganun lang. Parang hobby ko lang, hindi siya hindi ko siya ginawang livelihood. So hanggang sa yun nga, mapunta ako sa Singapore dahil kailangan ko mag-work dahil meron na akong tatlong anak. So doon nag-start yun. Tapos nung nasa Singapore naman ako, nag-start naman yun dahil yung bar na pinagtatrabahuan ko, may nagtayong art gallery sa harapan namin. Harapan mismo. Tapos nakikita ko, sabi ko, art gallery to, sabi ko. Eh nakita ko, pwede palang magipag-jam doon. Magbayad ka lang around $30, meron ka ng canvas, all in na lahat yun. Kasi wala naman akong mga art materials. Doon nag-start. Tapos nakita nung may-ari nakita nung may-ari ng gallery na, magaling pala to, sabi niya. Inalok ako, display ko yung ginawa ko noon. Ginawa ko noon, koi piece eh. Sabi ko, galing mo pala, sabi niya. Why not display here, sabi niya. Kaya lang, meron siyang cut 30%. Eh, samantalang yung bar namin, sa harapan lang. Why not dun sa mga wall ko i-display, wala pang cut, ako pa yung So, sinabi ko Yes. sa boss ko. So, doon nag-start yun. Na meron ako sideline na nakapagturo pa. Ito po yung i-flash po natin yung video, ay yung picture. Oo, yun, yung picture na yun.
Yan. Actually, nakakalat yan eh. Meron pa sa ibang ano yan eh. Kasi sa dulo yan eh. Oo, so meron pa mga nakapalibot dyan, puro mga paintings ko. So, Wow. yan, nasold na yan. So, yan. Tapos binibenta rin po itong mga painting na to na nasa loob ng kwarto. Oo. Gumanda pa yung ba? Wow. Kung Oo, ako po tama. yung may-ari, sobrang matutuwa din po kapag meron akong employee na sobrang talented sa painting. Yeah. So, ayan, gumanda nga. So, super, ayan, nakakaganda talaga pagka may painting sa loob ng um, area. So, ayan, ano po yung naging turning point nyo from being, ayan, naging OFW po kayo sa Singapore? Ano po yung turning point nyo para magkaroon kayo ng sariling business nyo na mismo? Yun nga ang sinasabi ko kasi tayong OFW, kaya nagpunta tayo sa ibang bansa para kumita ng pera, di ba? Kaya lang, yung kapalit naman nun, maiiwalay ka sa family mo. So ako, inisip ko yun. Sabi ko, hindi naman habang buhay o sa mahabang panahon, OFW ako. Dapat meron akong maging kahit maliit lang na negosyo para pagbalik ko, slowly but surely, magkakaroon ako ng business para pag gusto ko na mag-for good, at least meron akong livelihood na matatakbuhan. So, ganun yung ginawa ko. Umuwi ako, may dala akong konting pera. Nag-take risk ako. Pero hindi sa art yon, hindi pa sa art nun. Kasi yung isip ko nun, magbebenta lang ako ng painting, tapos magbi-business pa rin ako. Kasi pwede ko naman gawin sabay yun eh. So, ganun yung ginawa ko. So, okay naman siya from the start. Nung nag-start ako, okay naman siya. Kasi nung pag-uwi ko, 2020 yun. Year 2020. Okay naman siya. Kaya lang, pumasok nga yung pandemic. Yung business ko noon, nagsusupply kami ng mga beverage sa mga school. So, kasi yung asawa ko, INT siya, yung trabaho niya dati. So, kami yung mga nagsusupply sa mga school. Kaso, nag-pandemic. So, nung nag-pandemic, nag-isip na naman kami ng ibang business. So, nagtalipa pa kami. Yung parang wet market sa bahay. Kaya lang medyo malaki siya. So, ganun yung naging negosyo ko nun. Okay naman siya. Kaya lang, nagkasakit naman kami. Nagka-COVID kami. So, ano siya, doon ako medyo natamaan kasi nawala yung livelihood namin. Nagkasakit kami. As a matter of fact, yung parents ko namatay sabay. Halos sabay silang namatay. Tapos lahat kami nagka-COVID. So medyo na-discourage kami ng konti dahil nawalan kami ng negosyo, nawalan kami ng punan. So yung wife ko, nag-worry siya. So nung nag-worry yung wife ko, sabi niya, ano na tayo? Hindi, may awayin ko, sabi ko. Nakakapag-paint pa naman ako. Kaya lang yung dating with the paintings, kasi dahil sa likod ko, yung malalaking paintings, mahal siya eh. Kaya lang, hindi siya araw-araw. Ibig sabihin, hindi Stable. siya araw-araw na cash flow. Yes. So, nag-isip kami kasi kailangan mo ng araw-araw ng cash flow kasi hindi kayo kakain. So, yung wife ko actually nag-worry siya. So, nag-pray siya. So, sabi niya, Lord, sabi niya, bigyan mo ng livelihood o maliit na negosyo na makakasustain sa amin. So, pinaano sa kanya ng Lord, pinaisip sa kanya, sabi niya, kapag mo sa mga bags. Kasi yung at the time naman, nakaipon siya ng mga bags. Hindi nga lang bago. Yung mga bags niya, yung mga pre-lab. Sabi niya, kapag mo yung mga bags mo. Yung mga lang. Kasi magaganda naman yun eh. Hindi nga lang sa bago, pero medyo mahal pa yung iba eh. Pinin ko So, yun. ano yung nag-inspire sa inyo para mag-paint sa bags? Yeah, yung asawa ko actually pinilit ako eh. Nung una ayaw ko talaga. Kasi paano ako papayag nun? Unang-una lalaki ako. Parang nadyajayian ako. Sabi ko, kasi naiisip ko si Heart. Di ba lahat ng nagpe-paint, puro mga babae, tapos ako magpe-paint. Parang hindi ko siya feel nung una. Kaya lang, siyempre, wala ka lang your back against the wall. Wala ka lang choice. Gagawin mo lahat eh.
So, ginawa ko naman. So, nung ginawa ko, it turns out, maganda naman siya. Actually, ano siya eh. Yung ginawa ko, pinaka-first time yung ginawa ko, butterfly sa akin. Oo, nalanda ko pa yun eh. Leather bag siya. Yung leather na bag namin na maganda. Yung pre-lab na bag. Yung unang-unang bumili, sa Cebu pa. Worth 2,000. Sabi ko, ganda pala ng paper nito. Sabi ko. Kasi yung anak ko naman, IT siya. Sige dad, sabi niya, gawa tayo ng page mo. Doon nag-umpisa yung page ko. Yung Einstein. Nag-isip pa kami noon eh. Sabi niya, anong ipapangalan natin? Sabi ko, oo nga. Sabi ko, anong ipapangalan natin? So nag-come out sila ng ibang pangalan. Sabi ko, parang masakit sa tenga. So naisip ko, why not yung pangalan ko na lang? Einstein's Art. Ako yung artist. So yun, maganda naman yung rhyme ng pangalan. Maganda yung tunog. Einstein's Art. Tsaka unique pakinggan. Einstein's Art, hand-painted bags. So doon nag-start yun. Tapos gumawa siya ng logo. Tapos pinano lang namin. Pinos namin. Tapos binus namin. Kasi yung boss, konti lang naman yung bayad. Eh. Tsaka at that time, malit lang naman kami. Hindi na naman namin expect na magbubulong siya ng ganito na kasi yung mga ginagawa namin mga basic lang. Kung anong makita ko ng butterfly, gagawin kong butterfly. Makakita ko ng sunflower, ipipaint ko yung sunflower hanggang sa mag-develop na yung style ko. So doon nag-start yun. Anong year po ito nag-start yung pag-paint? 2022 na 2022. 2022. 2022. So, nandito lang po sa Philippines noon, no? Yes, 2022. So, natutuwa talaga ako kasi yung part na ano, yung wife niyo yung nag-inspire sa inyo to do that. Maalala ko yung ano, yung quote na every successful man is a woman he actually listened to. So, nakakatuwa kasi yung wife niyo yung nag-inspire sa inyo to do that business. And actually, I think po talagang naging successful po kayo dyan given yung mga businesses niyo po right now. So, ayan. For our next question po, parang, ayan, ito na po yung main part. So, i-share niyo naman po sa amin ano yung mga products and services of Einstein Art, ayan, para sa ating mga ka-OFW. So, ayan. Yan yung mga bags ko. Actually, meron ako dito eh, maliit. Ito, ayun. Wow, ang ganda. Yes. Ito yung mga trademark na design ko. Yung mga design ko na to, ma'am, original ito, sa aking design yan. Talagang pinag-isipan ko yan. Kasi inisip ko na dapat yung brand ko, meron siyang trademark na pag nakita nila, sasabihin kagad Einstein yun. Kaya nga nung may nag-chat sa akin, ma'am, kay Ellie, may nag-chat sa akin noon sa taga Amerika sa Chicago. Sa Chicago tsaka dun sa Las Vegas. Sabi niya, nakita ko yung bag mo doon, sabi niya. Taga Las Vegas siya, pinsan nung asawa ko. May nakita siyang nagano doon, nakabag na Einstein's Art. Sabi ko, alam ko yung nangyari niya. Oo, yun. Kaya ganun yung ano namin. Kaya pag nakita mo yung ano ko, Eli, puro ano siya, yung isang mata, tapos may mga flower yan, yung flower na yan. Good luck sa ang ganda po. Yun naman sa beats. Once in a while, gumagawa lang ako niyan, pero minimal lang yan, mga 1% lang. Just for a change lang. Pero actually, lahat ng ano ko, ganyan siya. Pambabae talaga siya. Ito pa yung isa. Wow, ang ganda. Gusto ko po ito. Yan. Kaya yung kagandahan sa bag ko, Ellie, ano siya? Organic. Mga abaca fiber, tapos wood. Hanggang sa likod, may ano yan, may wood. Side. Wow, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda po ng bag. And then, naka-side na ganyan. Nakikita mo. Yes. Ang ganda po. Tapos may zipper siya. Saka ito, ano siya, ma'am, affordable siya. Ito, ano lang to, 3,000. Wow. Ano na siya, elegant, tsaka mamahalin talaga yung dating. Hindi siya, hindi siya pumahalin na cheap na hindi. Maano siya. Bayong talaga yan.
tapos mga zipper. Madami akong mga bags. Kung titignan nyo sa page ko, hindi lang yan, Eto. madami. Yan. So, ayan, later, ipa-flash yung page. Super, Yan, ayan, yan yung ano, bestseller ko. Yan. Yun ang mga naka-display sa ano sa podium. So, Yan, yun. meron po kayong physical store. So, pwedeng bumili online and then pwede rin sa mismong physical store. So, later ipa-flash natin kung saan po kayo, ayan, pwedeng nakita. Mas So, mainam sa ano ko, ma'am. Ay, Ellie, sa page ko. kailan po? Kasi medyo kapal siya ng konti. Yung portrait Ayan, naman yan. may nakita po ako dito, customized bag. Yan. Customize yan. Yan naman, nag-chat sa amin. Sabi niya, meron akong mother-in-law, parang ganun na tao, mother-in-law. Gusto namin regaluhan na magandang bags. Pinaportrait sa akin. Kaya mo ba yan? Sabi ko, kaya ko. Yun. Kaya yung may-ari gustong gusto eh. Ano yan? Bayong din yan. Wow. So, ito po yung mga inspiration ay mismong binibigay ng mga client. And Yes, tama po ba? And how usually po, gaano katagal po yung ginagawa yung isang customized bag? Yan, 5 to 7 weeks. Pwede 5 to 7 weeks. Yes. Alright. Yan, sa mga ka-OFP, pag gusto nyo magpa-customize bag, ayan. Paano, ang tawag dito? Even sa pet, ma'am, meron din ako. Like ng aso, dogs. Kasi yung Pwede ibang rin mga client, nagpa-customize. Yung kasing ibang pets nila, yung mga namatayan ng yung aso, papipaint yung ano. Meron din ako kung makikita nyo sa page ko, i-search nyo lang doon yung mga dogs na ano, tsaka yung mga cat. Ayan, para sa mga pet lover, ayan, mga fur mom, ayan, pwede rin po kayo magpa-customize. So, ayan, bilang isang artist po, paano nyo hinahandle naman ang creative blocks? Ayon. Yun kasi, yun usually yung mga ano namin eh. Kaya pag minsan tititigan mo lang yung bag o yung canvas. Tapos, parang ayaw mong gumalaw. Minsan, umabot mga 1 day. Siguro sakit ng ano yun. Hindi ko rin ma-explain yun eh. Dumadating talaga sa akin, on my part sa akin yung kahit creative ka, meron time talaga na mabablank ka na. Minsan naman, kahit meron ka nasa isip, ayaw mo naman gumalaw. Pero ako, pinipilit kong i-break yun. Iyan yung labanan yun. Ayun, napaglabanan ko naman. Kasi lalo na pag may nagpagawa. Kahit gusto o hindi mo gusto, pinipilit kong discipline yung sarili ko na gagawin ko talaga. Pagpapahinga lang ako, konting oras. Kasi necessity na. Tayo naman OFW, sanay tayo sa ganyan eh. Diba pag OFW ka, magtatrabaho ka, yung day off mo once a week, imbis na magpahinga ka, maglalaba ka pa. Diba ganun yung experience natin na OFW. So nasanay ako doon. Ganun yun naman ang kagandahan ng isang OFW na pag naging OFW ka kasi, magiging ano ka eh. Kumbaga sa sundalo, magiging elite force ka. Yung parang special force. Yung level mo as a worker, mataas. Kasi nga, dami mong kino-consider. Yung homesick, yung pagod, yung mga kasama mo, ibang lahi, ganun. So, titibay ka talaga. So, pag nakaka-meet ka ng ibang struggle, medyo hindi ka masyadong di-discourage ka. Yes. So, ayan, hindi naman siya maiiwasan yung mga ganyang experiences. Pero, given your experience and expertise, ayun po na napagtatagumpayan niya yung mga ganong experiences. So, may nakita po ako dito. I just want to share them. Ayan. Yan actually, Eddie, ano yan? Bago pa lang yan. Almost 3 weeks pa lang siya. Wow. Inumpisa namin yan kasi nga, siyempre, maliit lang akong negosyante, hindi naman ako malaki yan. Pero,
madami akong yung future ko, bright future eh. Kahit konti lang yung ano namin, yung puhunan namin. Gumagawa talaga kami ng paraan para paano ma-promote. Kasi yung kasing ano ko, yung perspective ko sa negosyo, sa akin negosyo, nasa point pa lang ako na nagtatanim ako ng seed. What I mean na seed na pinopromote ko pa lang yung brand ko. Yes, yes. Pinapakilala ko sa sa Pilipinas kung ano yung Einstein Art. Kasi madaming kahit na maganda yung mga bags, so marami pa rin hindi siya nakakalam. Ikaw siguro, ngayon mo pa lang nakita yung mga bags ko. Recently lang, di ba? Sa online. So, ganun yung ginagawa ko. Kaya ano kami sa podium. Actually, yung target namin dyan, ano eh, 4 na store eh. Yung podium, yung sa BGC, yung sa Greenbelt, at yung isa pa, Rockwell. Yan, yung mga premium No? lock sa Pilipinas, sa Manila. Actually, tumatawag sa akin yan eh. Yung ano, gusto nilang, tapos recently, just today lang, this afternoon, may tumawag sa akin, 5-star hotel. Gusto niyang makipag-collaborate sa Wow. akin. Wow. Pero wala akong masyadong punan, ano lang, collaboration. Kaya magaling nga si Lord. Alam niyang wala kaming masyadong perang pangano talaga. Nagtatanim muna ako ng seed. Kasi meron naman akong stock. Yung talagang punan ko dito, purely yung skills ko, yung talent ko. Yung God-given talent ko. Kakailanganin ko rin yung pera, pero generally, yung talagang ano, yung talent ko talaga yung punan ko Yes. dito. Personally, na-amaze po ako doon sa journey niyo as being an OFW, tapos nag-try kayo ng mga different um, businesses. And right now, ayan, meron na kayong physical store given na ano, na maliit lang yung puhunan kasi ang investment ay nasa skills niyo mismo. So, ayan, ano po yung pinaka-memorable nyo naman na client request? Meron po ba kayo na yung hindi nyo talaga makalimutan? Yung hindi ko makalimutan, hindi naman siya actually request eh. Client request. Minsan na-invite ako sa San Fernando sa ano sa capital town. Ano yun eh, mga condo tsaka ano yun eh. Dun sa Pampanga sa amin. So, outdoor yun eh. So, naka-display yung mga bags ko. May dumaan naka-ban. Tapos bigla siyang tumigil dun sa tapat ng kung saan ako naka-display. Bumaba. Tapos nung bumaba, ang dami niyang chaperon. Tapos may mga, nakikita ko may mga SWAT. Kinuha kagad yung bag ko. Sabi niya, I like this. Kala ko kung sino. Kala ko celebrity so ano. Tapos tinatanong ko. Tapos nung nag-English siya, hindi ko masyadong maintindihan eh. Parang Arabo na hindi mo maintindihan na ano. Tapos tinanong ko sa Pilipinong kasama niya. Sabi ko, sino yan? Kasi ang dami kong nakikitang SWAT eh. Ngayon pala, ano yun? Queen ng Malaysia. Wow! Yes, si Queen ng Malaysia. Tapos yung kinuha niya pa, yung Belen ba yun? Yung si Jesus, si Mama Mary, tapos si Jesus. Hindi niya alam si Jesus yun. Kasi yung ano, mga Muslim yun eh. Nakaganon yun eh. Alam mo yung, di ba yung ano, naka ano Hijab. sila. Tapos sa sobrang excited, pinost namin sa Facebook. Siyempre excited ka, proud ka, ano eh. Nakita nung Pilipinong kasama niya, pinabura, pinalas. Sabi niya, nasa Pilipinas na siya. Paki-take down yung post nyo. I-post niya lang pag nakalis na. So, inalis naman namin. Tapos pinost namin ulit nung umalis na siya. So, yun ang pinaka-memorable na ano. Hindi ko expect na dating queen ng Malaysia, bibili ng bag sa akin. Saan po Dami na. ulit yung location na yun? May physical store na po kayo na to? Hindi, ano siya, invitation lang siya. Ano lang yun, pala one yung day lang. sure. Parang in-invite lang ako, tapos mag-display lang doon. One day lang yun, one day event lang yun. Parang booth lang. Oh, boot lang siya. Yes. Okay. Kahit sa Nakakatawa. SM, Grabe. yes. Nagkaroon pa ako ng actually, Eddie, nung bago yun. Nung nag-start kami kasi, yun nga, gumawa ako ng mga bags. Para at least malaman ng mga kasama kong
OFP tsaka yung nagbabalak na entrepreneur. Kasi nung nag-start kami, nung nag-start talaga kami, nagkaroon din kami ng struggle. Hindi naman lahat ng business walang struggle, hindi. So gumagawa ako, walang bumibili. Sabi ko, kaya may time na walang bumibili. So minsan hinahalak namin sa mga kilala namin. Minsan naglalakad kami, hinahalak namin. Sabi ko, walang bumibili. Pero okay lang yun, sabi ko gano'n. Kasi nagpe-pray kami eh. Basta gawa lang ako ng gawa. Basta pinag-uusayan ko lang. Alam mo, one day, may nag-chat sa akin, yung sa Net25, si pangalan mo? Si Jojo Aliar. In-invite ako ma-interview na parang ganito. Wow. So, nung na-invite ako na interview na parang ganyan, so, na-interview ako nun. Nakita nung may nakakita sa akin. Yung Channel 7, nakita din ako. In-interview din ako ng Channel 7. Wow. Ako, sunod-sunod yun, pera-perahan. So, nung nakita ko ng pera-perahan, napanood ako ng isa sa SM, dun sa amin, sa Pampanga. Isipin mo, inoperan ako ng pesto, walang bayad. Wow. Kaya kung sa SM, ano lang siya, percentage, 5%. Ano siya, 7 months pa nun, 6 months. Bare months pa yun eh. Magbe-bare months pa yun. So, doon nag-umpisa dahil sa hindi kami tumigil. Pinag-usayan lang namin. May times talaga na yung hindi siya lahat may bumibili. Basta ako, gawa lang ako ng gawa. Kasi hindi naman nasisira to eh. Gaya yung painting na to, ginawa ko to. Tapos, yan ako, ipopost ko sa Facebook. Ito, hindi naman nasisira ito. Pag tumatagal to, lalong namamahal. Ganun yung art. Yung art, wala siyang unlimited yung niya, yung price niya. Yung presyo na ganun maganda yun. Yes, ganun siya. Minsan nga pag nakapesto ako sa Capital Town, yung mga balikbayan, pag bumibili sa akin ng bagyan, nagpapa-autograph pa sila sa akin. Wow. Sabi niya, yes, totoo yan. Sabi niya, i-sign mo to, sabi niya, para darating yung panahon, pag sumikat ka na, sabi niya, invest mo. May sign totoo na. yun. Mamahal yung paintings mo, sabi niya. Gaya yung painting ko sa likod. Kung sino man makakabili nito, may signature ako. Pag sumikat talaga ako, kahit milyon, magkano ito, mag-impression ito. Ganun yung painting, ganun. Kaya lahat ng mga bumili ng painting sa akin, kahit na medyo mahal yung price, okay lang yan. Pag na-recognize yung pangalan ko, by the grace of God, mamahal yan. Explaining po yan na sisikat po talaga kayo given your gift. Sobrang gaganda din ng creation nyo. And then, yung mga physical store nyo, so sa different places na siya, na magagandang malls pa. So, I know na mas marami pa yung mararating nyo po. So, ayan. Parang ang pinofocus niyo po right now is brand awareness, di ba? Paano makaka-reach ng audiences. Yes. Correct. So, ayan. For our next question po, ano yung pinaka-challenging naman na design na nagawa ninyo so far? Challenging design, yung yung na-challenge ako dun sa mga commission, yung mga customized. Kasi gaya ng sabi niya, portrait. Ito, portrait. Siyempre gagawin mo yun, dapat kamukha niya eh. So doon ako medyo na-challenge. Yes. Ang mga coin design ko, hindi na masyado. Kasi medyo gamay ko na yun eh. So ganun yung yung challenge ko. Yung pag nagko-customize ako, kung paano ko talaga. Kasi yung policy ko kasi, gusto ko yung bumili sa akin, beyond satisfaction. Ayaw ko yung binili niya, ang mahal. Tapos, parang hindi siya masaya. Ayaw ko yun. Ayaw ko yung may masasabi yung customer na client na, ay, hindi worth yung pera. Hindi. Kaya nga, pag nag-chat-chat kami sa kanila, minsan mag-chat-chat pa yan eh. Sabi niya, ang ganda ng binili namin. Tapos, minsan nagiging kaibigan pa namin. Tapos, pag may gusto silang magregalo, kami yung tinatakbuhan nila. So, nagigrateful naman ako doon. Kasi ginawa ko talaga yung mga bag with passion. Kasi lahat ng trabaho, lahat ng bagay na gagawin mo, dapat gawin mo ng maayos at gawin mo na with passion. Kahit ano yun, kahit yung mga OFW, yung trabaho nila,
kahit medyo protestant, nabubusit sila, sabi. Gawin mo na lang maayos. Kasi gagawin mo na rin lang eh. Ba't di mo pa gawin ng maayos? Malay mo, mapansin ka ng boss mo. O ma-promote ka, di ba? Dapat do your best talaga lagi. Kahit Do your best. bagay, kahit maliit man yan, di ba? Yes. Kasi makikita yan eh. Pinaka-challenging po is yung paggagawa ng mga customize. Pero Yes. syempre, Portrait. yes po. And Medyo then doon you're ako doing it with passion talaga para syempre worth it, Yes. di ba? At syempre, ayun, uulat talaga yung customer given na ginandahan and talagang careful na talagang ginawa yung yung Gaya ng ginagawa mo ngayon, with passion, yung pag-interview mo, inuusahin mo na, ano mo na. Kasi, yes. lalabas yun eh. Yung ano na yun, lalabas sa katawan mo yun. Kesa sa hindi ka masaya, parang pilit, gano'n, lalabas din yun. So, why not na gawin mo na ng maayos? Di ba? Correct, tama yan. So, ayan, for our aspiring entrepreneurs at OFWs, ano yung top 3 naman na may advice mo sa kanila? Like, anong dapat paglaanan ng time para mag-grow yung business nila? Ako yung number one advice ko sa kanila, dapat yung kung ano man negosyo, no, kung ano man, kahit sa trabaho din, dapat yung with passion, yung talagang masaya ka. Sa ginagawa mo, yung interesado ka. Lalo na sa negosyo, pag hindi ka interesado, hindi mo alam, medyo mahirap kasi yun eh. Pag hindi mo alam yung pinapasok mo. Tsaka dapat talaga, ano ka, on hand ka. Ay, on hand. Hands-on. Sorry. Yung, lagi ko kasi nasabi yung on hand sa pag may umorder sa akin eh. Hands-on ka. Yes. On hand pa yung product. Pag sumasagot kasi ako sa yung asawa ko. Pag sumasagot kasi ako sa page ko, on hand. Ayan po yung ayan, nasabi ko yung on hand. Hands-on. Yun ang gusto kong sabihin. Kahit anong gawin mo, dapat hands-on ka. Hindi pwedeng, hindi ikaw yung gagawa. Yes. Tapos, yun nga, isama mo na rin yung prayer. Kasi yung lahat ng ano natin, bibigay yan sa Lord. Ako nga, yung business ko ngayon, kahit hindi ko pa talagang nakikita yung talagang yung optimistic ako eh. Kasi nag-ano ako ng seed eh. Kinakalat ko muna yung seed ng mga brand ko sa mga malls. Relax nga na loob ko eh. Sabihin mo yun, kahit wala akong masyadong punan, yung mga brand ko, puro mga bigatin. Di ba? Pinipilit ko talaga yun kasi inaano ko, pinibigay ko yung nilog doon na collaboration na walang bayad, halos walang bayad yung pesto, percentage lang, hati lang kayo, gano'n, may percentage. Mas okay na sa akin yun. At least sa mga prime na store ko, nakadisplay yung mga ano. So, yun ang advice ko sa kanila. Tapos hard work din. Kailangan din yung hard work. Yun ang sa amin. Kasi pag sa business kasi, dapat makapagbigay ka ng value sa tao. Kahit mahal yung product mo, basta may value sa kanila. Pupunta ang pad din nila. Gaya ko, yung value namin, yung panregalo, yung status symbol. So, yun ang value ng mga product natin. Magaganda kasi siya. So, yun ang ino-offer ng mga tao. Ayan, mga ka-OFTs, so sa mga nakikinig. So, ayan, ang advice ni Einstein, super andun na lahat. Like, for mga, dami ko na rin na-interview. So, ayan, talagang unang-una lagi, dapat love mo kung ano yung ginagawa mo. You have the passion to do that. Kasi, ang business kasi is hindi siya parang isang line lang. So, meron yung ups and downs. Pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, of course, mag-burn out ka or mag-stop ka, di ba? Pero if you love what you're doing, so magtutuloy-tuloy ka kahit mahirap yung situation, di ba? So, ayan, thank you so much for those advices. Ayan, kailangan mo rin na maging hands-on. Hindi on hand. So, kailangan hands-on and then with prayer.
And Ito of yung course, hard work, of course, di ba? And ito yung pinaka nagustuhan ko sa sa advice ni Einstein. Ayan, talagang kailangan mong magbigay ng value sa tao kahit, 'di ba, kahit mahal yung product. So talagang pupuntahan nila, bibilhin nila basta merong value yung product that you are providing or services. Alright, so ayan, thank you so much sa lahat ng advices and I guess lahat ng nakikinig ngayon sa ating um, discussion ay sobrang na-inspire din and I hope maging handa na rin sila to build their business. Ayan. So, with that, so ayan, Einstein, can you plug your social media accounts, business, or address? Ayan. yun nga, yung Einstein Art, sa Facebook ko, meron akong page, Einstein's Art. Sa Instagram din meron. Sa, yung shops ko naman, sa Frankie General Store, third floor, The Podium Ortigas Center, Mandaluyong City. Tapos, next month, sa West Plus, West, ay yung pangalan ng yung West Plus, Alabang. 5-star hotel siya. So, magdi-display din ako doon. Saka, Alright. So, sarap in the ayan, future. puntahan natin yan sa Einstein Art. And then sa social media naman, Facebook and Instagram, ayan, meron din sila. So, ayan, thank you so much for that. So, before we end, usually kasi, ayan, ginagawa talaga namin is we're giving yung mga takeaways namin from the interview. So, kanina nag-take down notes din ako and na-enjoy ko yung pakikinig. And ayan, nag-learn din ako from your experience. So, una na gusto ko lang i-highlight is you need to have a goal, sabi nga ni Einstein, even with small capital. So, kahit maliit lang yung puhunan, mahalaga, meron kang malinaw na goal. So, hindi talaga hadlang yung limited resources para mag-start ka, di ba? So, ayan, given na they have multiple businesses before and then nag-fail and right now, ayan, meron silang business which is, ayan nga, painted na handbags and nag-start sila with small capital and right now, meron ng physical stores, di ba? So, pangalawa, start small and, ayan, grow big. So, ang mga businesses kasi hindi siya nag-start ng perfect agad or malaki agad. Siyempre, nagsimula yan as simple lang. At katulad nga nila Einstein, di ba? Nag-start lang sila, ayan, invites, and then request lang. Pero ayan, dahil merong consistent effort si Einstein and yung support system niya, like his wife, di ba? And meron siyang determination. So, ayan, from that, unti-unti talagang lalago yung business. From maliit lang na kita or profit. So, nagkakaroon ng value kasi pagka nagkakaroon ka na rin ng or pasumisikat na yung brand, di ba? Just like yung painting, di ba? Mas nagmamahal siya habang tumatagal or pagka mas nakikilala na yung nagpe-paint. So, ayan, we can start even small pa lang or simple pa lang, walang perfect. So, pangatlo, physical presence naman builds credibility. So, um, for me, magandang move na nagkaroon sila ng physical store doon sa mga malls kasi um, nagbibigay siya ng visibility at credibility sa business, 'di ba? Nakikita talaga ng customers na legit ang business at nagkakaroon ng mas malawak na reach yung business. And yung presence mo, like nandun ka talaga, you can assist them, 'di ba? It's not for the sale lang talaga kasi kung nandun ka and nakikita talaga physically yung mga product, mas nagtitiwala yung mga tao sa brand. So, ayan, sobrang daming learning and lessons for tonight. So, maraming maraming salamat po for guesting. And, ayan, meron po ba kayong
last message sa ating mga ka-OFP? O yun nga, meron na, yung sa search lang nila yung verse, yung your gift will make room for you. Assignment sa mga nakikinig. Search nila sa Bible yun, kung ano yung scripture. Your gift will make room for you. Gusto Your kong verse, gift will will make make room. room for you. Yun ang Okay. advice ko. Magsa-search yun namin. Kahit sa trabaho at sa business. Yun ang pag-usahin nila. Kahit barbero ka lang, pag-usahin mo. Pag ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamahal na nanggugupit. Kahit na nagkakat ka lang ng grass, pag magaling ka, ordinero, ikaw yung pupuntahan ng mayayaman. Ikaw yung pinakamahal. Yun ang lagi kong sinasabi. Ako kahit na artist lang ako, kung ako naman yung makikita nilang pinakamaganda, kahit mahal yung mga product ko, bibilihan nila kasi maganda siya. So, ganun yung, kahit sa trabaho, kung maganda ka magtrabaho, quality yung ano mo. Pwede kang mag-demand ng price mo kasi maganda ka nga eh. Pupuntahan ka nga ng mga may pera, mayayaman, at saka yung mga sikat. Kasi ikaw yung laging nag-gravitate na pinakamaganda pagdating sa hand-painted bags. So, yun lagi kong tinatarget na pinag-uusayan. So, salamat. Alright. So, ayan. Thank you so much for that. Again, your gift will make room for you. So, ay na-search ko na Proverbs 18:16. Oh, Super bilis ka diba? So, Kandar mo ayan. siya. Atin yan. Yes. So, ayan. Ayan mga ka-OFE, dito na po nagtatapos sa aming live session. Abangan niyo ulit kami next Thursday. Pero syempre, bago kayo umalis, huwag niyo kalimutan mag-like, follow, and subscribe sa aming mga social media accounts. And don't forget to join our OFE Investing and Community page. Hanggang sa susunod na episode, mga ka-OFE. Bye! Hi. Salamat.